Ilang oras maaring gamitin ang Temporary Operator's Permit o TOP sa pagmamaneho? A. 48 oras. B. 72 oras. C. 24 na oras. Ang tamang sagot, letter B, 27 oras. Ano ang mangyayari kung hindi pumayag ang driver na magpasuri dahil lumabag siya sa batas na bawal magmaneho ang nakainom ng alak? A. Pagkaalis ng rehistro ng sasakyan. B. Pagkumpiska sa lisensya at automatic na rebokasyon. C. Pagsuspindi sa lisensya sa loob ng 2 taon. Ang tamang sagot, letter B, pagkumpiska sa lisensya at automatic na rebokasyon. Ang top box ay nakadesenyo para sa mga motorsiklo na aprobado ng DTI ay hindi na kailangan ng inspeksyon, rehistro o mahuli basta A. Lahat ng nabanggit. B. Nakakabit ng maayos at ligtas sa motorsiklo. C. Makakakarga ng 2 buong helmet. Ang tamang sagot, letter A, lahat ng nabanggit. Ano ang maaring ibigay na kwalifikasyon ng lisensya sa mga bagong aplikante nito? A. Kahit alin sa dalawa. B. Professional driver's license. C. Non-professional driver's license. Ang tamang sagot, letter C, non-professional driver's license. Ano ang mga kailangan para sa pagpaparehistro ng sasakyan? A. Inspeksyon ng sasakyan at emission test sa LTO. B. District Traffic Enforcement Clearance. C. Anti-carnapping clearance. Ang tamang sagot, letter A, inspeksyon ng sasakyan at emission test sa LTO. Normal bang magmaneho sa gitna ng putol-putol na guhit? A. Oo. Ito ay alinsunod sa kasalukuyang batas trapiko? B. Oo. C. Hindi. Ang tamang sagot, letter C, hindi. Nagmamaneho ka sa mabagal na pila ng trapiko. Bago magpalit ng linya, dapat kang A. Tumingin sa mga motoristang nangunguna sa trapiko. B. Bumusina. C. Magbigay ng signal ng braso na bumagal. Ang tamang sagot, letter A. Tumingin sa mga motoristang nangunguna sa trapiko. Ang 2 highway na iyong pupuntahan ay makitid na daan. Dapat kang A. Dumiretso agad at huwag alalahanin ang tungkol sa karapatan sa daan. B. Maghintay ng iba pang mga sasakyan at sundan ang mga ito. C. Maghintay hanggang wala ng sasakyan sa magkabilang direksyon. Ang tamang sagot, letter C. Maghintay hanggang sa wala ng sasakyan sa magkabilang direksyon. Alin sa mga sumusunod na sasakyan ang maaring gumamit ng kumikislap na asul na ilaw? A. Expressway maintenance. B. Sasakyan ng bump disposal. C. Patrol ng pulisya. Ang tamang sagot, letter C. Patrol ng pulisya. Kapag nasa kalsada, kailan mo pwedeng iwanang nakabukas ang makina ng iyong sasakyan? A. Kapag nasa 40 kilometro kada oras na lugar. B. Kapag paparada na hindi lalagpas sa 5 minuto. C. Hindi maaari kahit sa anumang sitwasyon. Ang tamang sagot, letter C. Hindi maaari kahit sa anumang sitwasyon. Alin sa mga ito, kung hindi pinapayagan na mababa, ay maaring makapagdulot ng aksidente o pag-crash sa kalsada? A. Level ng radiator coolant. B. Level ng radiator water. C. Level ng likido ng preno. Ang tamang sagot, letter C. Level ng likido ng preno. Ito ay traffic sign na octagonal ang hugis. A. Paradahan. B. Lugar ng sasakyan at babaan. C. Babala ng pagtigil. Ang tamang sagot, letter C. Babala ng pagtigil. Sa ilalim ng batas, ano ang iba pang sanhi na maaring makaapekto sa iyong kalagayan sa pagmamaneho maliban sa mga inuming nakakalasing? A. Kumakain habang nagmamaneho. B. Mapanganib na ilegal na droga. C. Pakikinig ng malakas na musika.
Ang tamang sagot, letter B, mapanganib na ilegal na droga. Ang 30 araw na suspensyon ng lisensya sa pagmamaneho ay papataw kung A. Kung ang paglabag sa trapiko ay mabigat, B. Kung nabigo ang driver na bayaran ang kaukulang multa sa loob ng 15 araw, C. Kung nabigo ang driver na bayaran ang kaukulang multa sa loob ng 72 araw. Ang tamang sagot, letter B, kung nabigo ang driver na bayaran ang kaukulang multa sa loob ng 15 araw. Ano ang maaring mangyari kung ipagwalang bahala ng driver ang sinyas trapiko? A. Aksidente o road crash, B. Wala, C. Sasaya ang mga pasahero. Ang tamang sagot, letter A, aksidente o road crash. Ano ang ibig sabihin ng patay sinding kulay dilaw na ilaw trapiko? A. Huminto sa tamang hintuan, B. Magpatuloy ng maingat, C. Magmaneho ng may tulin na 40 kilometro kada oras. Ang tamang sagot, letter B, magpatuloy ng maingat. Saan dapat ilagay o ikabit ang plaka ng motorsiklo? A. Sa likuran ng motorsiklo, B. Sa tangke ng gasolina ng motorsiklo, C. Sa takip ng tangke ng motorsiklo. Ang tamang sagot, letter A, sa likuran ng motorsiklo. Maaari kang magmaneho ng motorsiklo kung ang iyong lisensya ay may DL Code B. A. Hindi, maliban kung pinapahintulutan ng traffic enforcer, B. Oo, C. Hindi. Ang tamang sagot, letter C, hindi. Ano ang dapat gawin ng isang driver pagkatapos niya mag-overtake sa isang sasakyan? A. Tumingin sa mata ng driver, B. Manatiling magmaneho sa nasabing lane, C. Bumalik sa orihinal na lane ng maingat. Ang tamang sagot, letter C, bumalik sa orihinal na lane ng maingat. Mandatory na dalhin ng mga driver ng kotse anong uring siguro insurance? A. Komprehensibo, B. Third party, C. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot, letter B, third party. Kailan ginagamit ang Alcohol Breath Analyzer or ABA? A. Kung ang driver ay pumasa sa lahat ng field sobriety test, B. Kung ang driver ay bumagsak ng isa sa mga field sobriety test, C. Kung pinilit ng enforcer na gamitin ang ABA test. Ang tamang sagot, letter B, kung ang driver ay bumagsak ng isa sa mga field sobriety test. Ano ang dapat gawin ng isang driver kung ang isa pang sasakyan ay gustong mag-overtake? A. Tumabi sa gilid ng kalsada, B. Bilisan ang takbo, C. Ipagpatuloy ang naturang bilis. Ang tamang sagot, letter C, ipagpatuloy ang naturang bilis. Ano ang dapat gawin ng isang driver habang siya ay nagmamaneho sa pampublikong kalsada? A. Pagsagot sa tawag sa pamamagitan ng pag-text para makaiwas sa sakuna sa kalsada, B. Sagutin ang tamang tanong ng mga pasahero ng maligalig, C. Mag-concentrate sa manibela at sa kalsada. Ang tamang sagot, letter C, mag-concentrate sa manibela at sa kalsada. Saan madalas makita ang mga ganitong senyas trapiko? A. Bago umabot sa tulay, B. Bago magpalit ng lane, C. Sa poste na tawiran ng tao. Ang tamang sagot, letter C, sa poste na tawiran ng tao. Ano ang mga kailangan sa pagpaparehistro ng sasakyan? A. Emission at police clearance, B. Driver's license at NBI clearance, C. Inspeksyon ng sasakyan at emission test sa LTO. Ang tamang sagot, letter C, inspeksyon ng sasakyan at emission test sa LTO. Ano ang kahulugan ng sinyas trapiko na ito? A. Mga motorsiklo lamang, B. Mga motorsiklo na walang angkas lamang, C. Bawal ang mga motorsiklo. Ang tamang sagot, letter C, bawal ang mga motorsiklo.
Ano ang dapat mong gawin pagkatapos mag-park at bago bumaba sa sasakyan? A. Isara lahat ng mga pintuan. B. I-switch ang parking brake. C. Bumusina. Ang tamang sagot, letter B. I-switch ang parking brake. Ano ang mga pagsusuri na ginagawa upang malaman kung positibo sa alak ang isang driver? A. Pag-check sa mata, paglakad at pagtayo sa isang paa. B. Pag-check sa mata, diretsong pagtakbo, luksong lundag. C. Pagbasa, pag-awit sa lupang hinirang at pag-inom ng 1 litrong tubig. Ang tamang sagot, letter A. Pag-check sa mata, paglakad at pagtayo sa isang paa. Kailan maaring mag-overtake sa isang kurbada? A. Anumang oras na gusto ng driver na mag-overtake. B. Kung ang nakikita ng driver ay nasa 1 kilometro at kung ang kalsada ay walang guhit na nagbabawal mag-overtake. C. Kung ang driver ay makikita niya ang 150 metro at walang sinya sa kalsada na nagbabawal mag-overtake. Ang tamang sagot, letter C. Kung ang driver ay makikita niya ang 150 metro at walang sinya sa kalsada na nagbabawal na mag-overtake. Sa pangkaraniwan, anong sasakyan ang maaaring gumamit ng pangatlong linya ng expressway? A. Para sa mga trucks at buses. B. Sa overtaking lamang. C. Mga kotse lamang. Ang tamang sagot, letter A. Para sa mga trucks at buses. Sino ang may pananagutan kung ang isang motorsiklo ay ginamit sa krimen? A. May-ari, driver at backrider. B. Driver lamang. C. Driver at sakay nito. Ang tamang sagot, letter A. May-ari, driver at backrider. Sino ang mananalo kung ang bawat partido ay hindi malampasan ang stress o tensyon? A. Insurance company. B. Opisyal ng adjudikasyon. C. Wala sa agresibo o sa biktima. Ang tamang sagot, letter C. Wala sa agresibo o sa biktima. Ilang metro ang lampas na haba sa sasakyan ng kargada para lagyan ito ng pulang bandera? A. Mahigit sa 0.5 metro. B. Mahigit sa 1.0 metro. C. Mahigit sa 1.5 metro. Ang tamang sagot, letter B. Mahigit sa 1.0 metro. Kasama sa preventive maintenance ang pagsusuri ng sasakyan ng mahahalagang bahagi, mga consumables at accessories ng sasakyan upang A. Ipasa ng LTO ang pag-renew ng pagpaparehistro. B. Maging mas pamilyar sa sasakyan. C. Mapanatili ang pagiging karapat-dapat ng sasakyan sa kalsada. Ang tamang sagot, letter C. Mapanatili ang pagiging karapat-dapat ng sasakyan sa kalsada. Anong linya ang dapat mong gamitin sa trail lane na expressway kung ikaw ay nagmamaneho ng kotse? A. Sa unang lane. B. Pangalawang lane. C. Pangatlong lane. Ang tamang sagot, letter B. Pangalawang lane. Ano ang kailangan mong gawin kung masundan mo ang truck na may ganitong kumukurap-kurap na sinyas sa kanyang likuran? A. Magmaneho papalayo sa truck. B. Dumaan sa kanyang linya. C. Dumaan sa kaliwang linya. Ang tamang sagot, letter C. Dumaan sa kaliwang linya. Ayon sa Republic Act 4136, alin sa mga sumusunod ang maksimum na nararapat na bilis sa mga malawak na pambansang kalsada? A. 80 km kada oras. B. 100 km kada oras. C. 60 km kada oras. Ang tamang sagot, letter A. 80 km kada oras. Ano ang dapat mong dalhin kung magmamaneho? A. Lisensya, rehistro at resibo ng huling pinagbayaran ng sasakyan sa LTO. B. Lisensya. C. Lisensya at papel de siguro ng sasakyan. Ang tamang sagot, letter A. Lisensya, rehistro at resibo ng huling pinagbayaran ng sasakyan sa LTO. Ang pagmamaneho ng walang lisensya ay pinagbabawal ng batas at may kaparusahang A. 500 pesos.
B. 500 pesos at pagka-impound ng sasakyan ng hindi hihigit sa 10 araw. C. 750 pesos. Ang tamang sagot, letter C. 750 pesos. Ang driver ay tinuturing na professional kung A. Kaya niyang magmaneho ng kahit anong uri ng sasakyan. B. Siya ay inuupahan o binabayaran sa pagmamaneho ng sasakyan, pribado o pampasahero. C. Siya ay bihasa sa pagmamaneho. Ang tamang sagot, letter B. Siya ay inuupahan o binabayaran sa pagmamaneho ng sasakyan, pribado o pampasahero. Ano ang takdang tulin ng isang sasakyan sa lugar ng paaralan? A. 35 km per hour. B. 20 km per hour. C. 30 km per hour. Ang tamang sagot, letter B. 20 km per hour. Tungkulin ng driver na masiguro na A. Upang suriin ang sasakyan para sa anumang mga item na naiwan sa loob matapos na ang pasahero ay nakabalik ng sabay-sabay. B. Upang suriin sa garahe ang anumang mga item na naiwan ng mga pasahero. C. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot, letter A. Upang suriin ang sasakyan para sa anumang mga item na naiwan sa loob matapos na ang pasahero ay nakabalik ng sabay-sabay. Ang palatandaan na ito ay indikasyon na A. May kurbada sa kalsada, humanda na lumiko pakanan at pakaliwa. B. Sarado ang kalsada sa unahan. C. Maaring magpatakbo ng lagpas na 30 kilometro kada oras. Ang tamang sagot, letter A. May kurbada sa kalsada, humanda na lumiko pakanan at pakaliwa. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Maaari lamang lumiko pakaliwa. B. One-way na ang kalsada sa kaliwa. C. Labasan sa kaliwa. Ang tamang sagot, letter A. Maaari lamang lumiko pakaliwa. Ang palatandaan na ito ay indikasyon na A. Motorcycle lane. B. Bike lane. C. Bangketa. Ang tamang sagot, letter B. Bike lane. Ang puting linyang putol-putol ay palatandaan na A. Maaring lumusot sa pakaliwa o pakanan kung walang peligro. B. Ipinagbawal ang paglusot sa kanan. C. Pinagbabawal ang paglusot sa kaliwa. Ang tamang sagot, letter A. Maaring lumusot pakaliwa o pakanan kung walang peligro. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal lumiko pakanan. B. Bawal lumiko pakaliwa. C. Bawal ang U-turn. Ang tamang sagot, letter C. Bawal ang U-turn. Ano ang dapat mong gawin kung nais mong bagalan ang takbo o huminto? A. Bumusina para magsinyas sa harap ng sasakyan. B. Tapakan ng bahagya ang preno upang umilaw ang brake lights. C. Manatili sa iyong lane at saka huminto. Ang tamang sagot, letter B. Tapakan ng bahagya ang preno upang umilaw ang brake lights. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Delikado ang kurbada sa kaliwa. B. Delikado ang kurbada sa kanan. C. Babala ng sangang daan. Ang tamang sagot, letter A. Delikado ang kurbada sa kaliwa. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Matarik ang paakyat na direksyon ng kalsada. B. Matarik ang kalsada. C. Matarik ang pababang direksyon ng kalsada. Ang tamang sagot, letter A. Matarik ang paakyat na direksyon ng kalsada. Ano ang dapat mong gawin kung ang release ng tren ay walang babala o warning devices? A. Bilisan ang takbo at tumawid ng mabilis, subalit huwag kalimutang suotin ang helmet. B. Huminto sa layong 15 talampakan sa release ng tren, lumabas sa sasakyan, lumakad sa loob ng release at suriin kung maluwag ang trapiko. C. Bagalan ang takbo, suriin ang kaliwa at kanang bahagi ng release ng tren at mag-ingat na magpatuloy kung maluwag ang trapiko.
Ang tamang sagot, letter C, bagalan ang takbo, suriin ang kaliwa at kanang bahagi ng riles ng tren at mag-ingat na magpatuloy kung maluwag ang trapiko. Ang paggamit ng mobile phone habang nagmamaneho ay delikado at A. Ito ay labag sa batas at sa lahat ng saklaw sa batas. B. Ito ay labag sa batas maliban na lamang kung ginagamitan ng hands-free device. C. Maaari kung nakahinto ang sasakyan dahil sa traffic light sa intersection. Ang tamang sagot, letter B. Ito ay labag sa batas maliban na lamang kung ginagamitan ng hands-free device. Ano ang kulay ng traffic light na nagsasabi ng go o maaari ka nang umandar? A. Asul. B. Verde. C. Dilaw. Ang tamang sagot, letter B. Verde. Ang angkop na sinyas kung liliko sa kaliwa ay A. Ang braso at kamay ay nakaunat pakaliwa. B. Ang kaliwang kamay ay nakaturo sa itaas. C. Ang kaliwang kamay ay nakababa at nakaturo sa lupa. Ang tamang sagot, letter A. Ang braso at kamay ay nakaunat pakaliwa. Ang dapat na kulay ng blinkers para sa mga mahahabang sasakyang mabagal ang takbo. A. Asul. B. Dilaw. C. Pula. Ang tamang sagot, letter B. Dilaw. Ang traffic sign na no parking ay nangangahulugan na A. Maaaring pumarada sa pasubaling ang minamaniho mo ay pribadong sasakyan. B. Hindi pwedeng huminto ng sandali kung hindi ay huhulihin dahil sa pagwawalang halaga sa traffic sign. C. Maaaring huminto sandali upang magsakay o magbaba ng mga paninda o pasahero at hindi dapat nakakasagabal sa mga sasakyan. Ang tamang sagot, letter C. Maaaring huminto sandali upang magsakay o magbaba ng paninda o pasahero at hindi dapat nakakasagabal sa mga sasakyan. Ang panuntunan sa right of way ay nagbibigay ng A. Pangunahing karapatan bilang mga driver. B. Mga batas kapag nagbigay daan sa iba. C. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot, letter C. Lahat ng nabanggit. Kapag nakaengkwentro ka sa daan ng mga sasakyang pang-emergency kagaya ng ambulansya, fire truck na sumeserena, ano ang dapat mong gawin? A. Huwag mo silang pansinin. B. Magbigay daan sa pamamagitan ng paggilid sa kanan o kaliwa. C. Harangan ang kanilang daanan. Ang tamang sagot, letter B. Magbigay daan sa pamamagitan ng paggilid sa kanan o kaliwa. Maiiwasan at mababawasan ang aksidente sa kalsada kung A. Hindi binabaliwala ng mga driver ang mga sinyas pantrapiko. B. Ganap na binabaliwala ng mga driver ang mga sinyas pantrapiko. C. Hindi pinapansin ng mga driver ang mga sinyas pantrapiko sa mga particular na lugar. Ang tamang sagot, letter A. Hindi binabaliwala ng mga driver ang mga sinyas pantrapiko. Ang kumikislap na dilaw na ilaw ay signal na nagpapahiwatig na dapat A. Bagalan ang takbo at magpatuloy kapag ligtas. B. Ipagpatuloy ang kasalukuyang bilis. C. Magmabilis. Ang tamang sagot, letter A. Bagalan ang takbo at magpatuloy kapag ligtas. Magkano ang parusa sa pangalawang opensa ng Republic Act 10666 o Children's Safety on Motorcycle Act of 2015? A. 1,000 pesos. B. 5,000 pesos. C. 7,000 pesos. Ang tamang sagot, letter B. 5,000 pesos. Ano ang maximum na parusa para sa paulit-ulit na paglabag sa Republic Act 10666 o Children's Safety on Motorcycle Act? A. Pagkabilanggo ng 6 na taon. B. Multang 50,000 pesos. C. Pagbawi ng driver's license. Ang tamang sagot, letter C. Pagbawi ng driver's